Nagdesisyon na ang impeachment court. Hindi na raw makakaharap uli sa pagdidite si Chief Justice Renato Corona hanggang Biyernes para sa mailalim sa direct at cross-examination. Ituturing na nilang case close ang impeachment case laban sa kanya. At sa Lunes, posibleng isagawa ng oral arguments kung saan ilalahad ng prosecution at depensa ang malalakas nilang argumento at ebidensya. Matapos ito, maaaring desisyonan na rin daw ng mga Central Judge kung mananatili ba o patatalsigin sa pwesto ang punong maestrado. Paalala naman ng depensa, may nakabinbin pang mosyon ang Chief Justice sa Korte Suprema kaugnay ng pagpatigil ng impeachment proceedings. Ang pagpatuloy impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, yan natin tatalakayin ngayon. Para po sa ating talagay, narito ngayon sa studio Attorney Dennis Manalo ng Defense Team at si Aurora Representative Sani Angara ng Prosecution Team. Good morning, gentlemen. Attorney Manalo, Congressman, good morning po. Good morning. Good morning. Yan, welcome po. First time. Okay. Attorney Manalo, una-una, kailan niyo huli pong nakausap ang inyong kliyente at binigay ho ng impeachment court? Bukas, no? Parang deadline. Makakadaluho ba siya para sa direct at cross-examination? Nakausap ko po ang punong maestrado kagabi. Kagabi, yun. At kamusta na ho siya? siya po ay nagpupumilit at nagpapahinga na nagpupumilit siyang makarecover, ano? Opo. Dahil naintindihan niya na yung sitwasyon na nangyari nung sa impeachment court na hanggang Biyernes lang ang binigay na palugit ng korte. At sa pagkakabigay ng order, halata na hindi na pwede itong ma-extend. So, naintindihan niya yung sitwasyon. Sabi ko nga sa kanya, paano Chief, kung hindi kayo payagan ng doktor? Oo, yung clearance. Oo. Ang sinabi lang niya sa akin, dadalo ko. Basta pupunta ako. So, I take that to mean na kung kahit anong mangyari, sisiputin niya. ipipilit niya na pupunta siya. Pero siguro may mga kasama siya mga medical no? Para bantayan din siya. Sa tingin ko naman, dapat lang kasi naka-heart monitor siya. Tapos may mga... May nakakabit ba mga may tubo mga pa? nakakabit na tubo sa ilong. So... Pero stable? Ewan ko kung... sabi naman, stable naman. Tsaka napansin ko naman kahapon, parang kayang-kaya naman niyang magsalita na uli. Tsaka very rational yung pag-uusap namin. Hindi naman siya napagod. Kami na nga lang yung umuwi na lang para makapagpahinga na siya. Okay. Narinig niyo po si Atty. So, yung mga duda niyo ba na palusot yung pagiging hypoglycemic niya, medyo na uunawaan niyo na rin yung sitwasyon kaya siya umalis nung impeachment court, Congressman? Well, yung pag-alis, siguro ang dapat na lang ginawa ay nagpaalam lang na maayos. Pero ngayon na nakita namin nagkakasakit, naintindihan naman ho natin na talaga siguro talagang masama ho ang pakiramdam. Kaya binigyan na rin tama rin ang binigyan ng palugit ng impeachment court. So, paano yun? Ngayong alam niyo medyo may problema sa kalusugan, yung cross-examination niyo ba medyo alalay o ganun pa rin yung matitinding pagtatanong niyo sa kanya? Well, siguro alalayan na lang ng konti at iksian na lang ho ng konti kung sakasakaling kailangan po. May mga pamamaraan naman yan, no? Opo, pwede naman yung mga hindi masyadong mahalaga, bawasan na lang ho. Pwede naman sabihin na, bakit di niyo po dineklara na malumanay, di ba? Opo. Hindi yung parang... hindi yung bigla nung Di ba? Congressman, parang pagkakaintindi ko sa nangyari kahapon, parang sinabi ho ni Congressman Tupas na hindi na sila magko-cross-examine. Hindi na. Okay. Hindi na, parang ipapagpaliban na nila yung cross-examination. Kasi parang, para sa amin naman kasi, yung mga puntong importante, parang natabunan nung mga pangyayari nung sa dulo Gaya nung nilahad niya, na sinabi niya, hindi ko ho binanggit yung dollars ko kasi nakalagay ho sa Foreign Currency Deposit Act, absolutely confidential siya. Tapos sinabi rin niya na, in fact, yung interpretation din naman nating lahat yan lahat ng public officials. Sabi nga niya, kaya iniimbitahan ko kayo na pumirma na rin ng waiver na pareho ko. Kasi kung may waiver na pareho ko, makikita naman natin sa salin ninyo na hindi rin nagdeklara na hindi rin kayo nagdeklara. Ang parang sinasabi lang niya rito, actually hindi naman ito yung parang hamon-hamon lang na yung idadamay kita sa kaso ko, kung babagsak ako, bagsak ka na rin. Parang hindi ganun ho yun. Ang sinasabi niya lang, ito'y kagawian na. No, ang parang may evidentiary purpose ho yung pag-iimbita niya. Ang evidentiary purpose nun is ipapatunayan ko na wala nagdedeklara. Papatunayan ko na lahat tayo, ang interpretation natin sa batas ganito. Bakit ba importante yan? Because
yung common interpretation or common practice is evidence of how a law or rule is interpreted. So ang korte will normally follow kung anong common interpretation ng lahat ng mga sumusunod tungkol dito. That was his intent. Hindi po ito yung kung ako Sisirain niyo, damay na tayo dadamay ko na lahat. kayo lahat. Hindi ho ganun. Okay. Meron pong evidentiary purpose yun. Pasagutin na natin si Congressman. Kung kagawian ba ng mga public official talaga na yung dollar account hindi i-declare sa SALN? Well, dinideklara po yun. Ikaw, meron ka bang dollar yes, account? Yes, opo, meron. Dinideklarado po yun. Nakadeklara sa Opo, SALN. si Pero hindi Congressman, nakalagay na dollar account. Hindi, yung peso equivalent ho Suma nakalagay. total yun. Yes, opo. Cash on banks, di ba? Parang gano'n ba? Yung sa akin, parang Ano ba nakalagay? nakalagay na personal investments. Tapos naka-group ho doon, under personal investments. Okay. Tapos sabi ni Congressman Fariñas, sa kanya, deklarado din daw. Kay, I think sinabi mo sa Hindi akin. kailangan ni Congressman Pariñas, hindi naman siya signatory sa articles. Ay, hindi, pero So, parang ikaw- since common practice okay, yung okay. pinag-uusapan, sinabi na rin na ako, dinideclare Si ko rin po Senator yung- Drilon, kahapon, Opo, so I sabi think niya. nagva-vary ho talaga yung practice. Tapos doon naman ho sa, kung magka-cross-examine po si Congressman Tupas at ang panig ng prosecution, ang manifestation po ni Congressman Tupas, kapag magtatanong pa ho si Justice Cuevas, well then we reserve Ibabase na. we reserve the right to cross-examine. Pero kung wala na po, ready na po kaming mag-waive. Yun po ang sabi ni Congressman Tupas. Okay, teka, yung ready ka na mag-waive dun sa cross-examination. Dun sa, yun nga, yung challenge na mag-waive Opo, ka rin. kung kinakailangan Ikaw mo. rin. So, Kung dalawa na kayo kinakailangan ni Congresswoman Periols. Hindi lang ho, marami hong nagsabi Marami na na ba? kung kinakailangan, ready naman ho sila. Okay. So, ano asahan po natin bukas, attorney? Well, kung gaya po ng sinabi ni Congressman Angara na ready na pong mag-waive yung mga karamihan ng congressmen and probably kung if even Senator Drilon will also heed the invitation to this moment of public transparency for the sake of the Filipino people. Siguro po ibibigay na po ng ating punong maestrado yung waiver na hinihingi ng kasong ito. Okay. Kong, bukas, so by Monday, may decision na? O Tuesday, no? Siguro by early next week ho, meron Okay. na ho siguro. Oo. So, kanina nag-usap ko mahaba-haba pa pala yung talumpati ni Chief Justice. Nagulat ka, attorney, bakit parang meron siyang Oo, kasi, dalawang article pa na hindi Actually, sinagot? may dalawa pang articles. Yung articles regarding yung FASAP case at saka yung TRO involving Pangulong Arroyo. Pangulong Arroyo. Ayun, nagtataka ako, bakit na lumukso ito ng dulo? Oo. Yung pala, nangyari is that because parang nahilo na siya, nag-blurred vision na raw siya, at parang pakiramdam niya, nasusuka raw siya. Ayaw naman Pumunta daw na niya, siya doon sa waiver. tinalunan niya kaagad. Tinalunan na niya, tinapos na niya kaagad. So, sabi ko nga, parang kagulat-gulat. Apparently, Pero iniwasan niya makross-examine. Kasi ang sabi, talagang pa-exit na raw. oo. Ang pagkakaintindi ko sa pangyayaring Nagulat ka rin, yung pa-exit na yun, ang pagkakaintindi ko is that pag ang isang head of a branch of government, gaya ito siya, ang punong maestrado natin, automatic, ang protocol pala ng security is talagang buksan na ang kotse, i-guide na siya palabas. Ganun yung automatic na reaction nila kaagad. So, I think doon sa side na yun, na parang sasabihin na lalabas siya nung hindi ata ganun ka-eksakto yun. Okay, tanggap niyo naman yun. Oo, Okay. O bukas, magkita-kita po tayo ulit sa GMA News TV. Kaugnay ng pagpapatuloy ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. At least magandang balita mo na medyo stable na siya at nakakapagsalita na. Ha? Oo, yun nga. Maski rin kami na Ayun naman nagalak. ang dasal nila, Congressman Sani, mabilis ang kanyang recovery. I Diba? think ang naging nakatulong is that lahat lahat nagdasal na para siya gumaling. From the prosecution, malaking pasasalamat ng pamilya nila yan na walang naghangad ng hindi maganda sa kanyang kalusugan. Maraming salamat po, Atty. Dennis Manalo, Defense Team, at Aurora Representative Sani Angara ng prosecution.